YouTube channel. I am Mami Julie. And sa mga bago lang na makakapanood dito sa aking YouTube channel, do not forget to click the subscribe button and the bell button para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload pa namin in the future. Okay, in this video guys, pag-uusapan natin ang mga pros and cons ng FB live selling and how FB online selling helped me as a mompreneur at kung paano nakatulong sa akin ang Otter Live. So pag-usapan natin yan kasi for sure, meron din mga katulad ko dyan na mga stay-at-home moms na gusto rin magsimula ng kanilang small business. So sana makatulong itong aking video sa inyo. And alam nyo ba na ang Otter Live ang first and only live selling tool na ini-endorse ng DTI for MSMEs. Otter Live guys, gawa lang yan din ng Pinoy ha. Para sa mga FB live sellers. Para mas mapadali ang pagsisend natin ng invoice sa ating mga customers. Number 1, ano-ano nga ba yung mga pros and cons ng pag-FB live selling? By the way, I have been doing this live selling sa FB for almost 2 years na. Kaya naka-experience na kami ng iba't ibang struggles, ganyan. Naka-experience na din kami ng mga joy miners, alam mo yon, yung mga, anong tawag dito, bogus buyers. So marami na talaga kami na-encounter ng mga struggles and marami na din kami natutunan sa pagla-live selling. So sana makatulong talaga kami sa inyo. Ilista natin yung mga pros ng FB live selling. Para sa akin, number 1 pros ng live selling is that hawak mo talaga yung oras mo. Unlike sa pag naging employee ka, meron kang, alam mo yun, may certain time ka talaga na kailangan pumasok ka ng ganito, uuwi ka ng ganito. Doing the FB live selling or kapag ikaw mismo ay sarili mo yung paninda mo, ikaw yung sariling boss ng iyong business, hawak mo yung oras mo. Yun yung maganda talaga sa kanya. So, pwede kang mag-live, depende kung kailan ka available. Pangalawa, kasi nga tayong mga nanay, diba? Gusto natin makasama yung mga anak natin habang tayo ay kumikita ng pera. So, yung pangalawang nakita kong kagandahan talaga sa kanya is that habang naaalagaan ko yung anak ko, kumikita din ako ng pera. So, nakakapagtinda pa din ako. Ang priority ko talaga is maalagaan yung anak ko. Secondary na lang yung kumita ako ng pera. Kaya napakalaking bagay sa akin na habang kumikita ako ng pera, na susubaybayan ko yung paglaki ng anak ko at naaalagaan ko din siya in a daily basis. Now, let's talk about the cons of the FB live selling. And eto guys, kung mag-start kayo ng online selling, i-anticipate nyo na talaga na magkakaroon kayo or makaka-encounter kayo ng madaming joy miner, bogus buyer, ayan yung mga nantitrip lang sa comment na mine, pero hindi naman pala talaga sila bibili. So, marami kaming na-experience na ganyan and minsan nakaka-bad trip din talaga. Iba-block pa kami kapag after the live, alam niyo yun. So, nakakaloka talaga yung mga ganun. Kasi minsan akala mo, sold out na, pero yung mga bumili pala ng ganun, hindi na magpaparamdam sa'yo after live. So, marami talagang ganun. And yun yung nakakalungkot sa FB live selling. Another pro pala guys, idagdag ko lang. Kasi sa online selling sa FB is that magkakaroon ka ng sarili mong sistema. For example, ayaw mo ng COD, kasi nga maraming nagre-return lang sa'yo, so gusto mo payment first, mas malaya kang magdesisyon sa Facebook mo, sa Facebook live selling. Yun yung isa sa kagandahan nun. Kasi yung iba, ayaw talaga nila, hindi talaga sila nagpapa-COD kasi nga, nagpapa-COD. Nagpa-COD kami before, pero ang daming bumabalik sa amin. Like, marami talaga. So, mahirap siya. Kaya ngayon, nagbalik na lang kami talaga sa payment first policy. And, isa pa sa mga nahihirapan din talaga ako when it comes to FB live selling ay yung pag-send ng invoice. Sabi ko nga sa inyo, ang priority ko talaga ay yung pagiging nanay ko. So, kapag nauubusan ako ng oras sa anak ko dahil sa pagtitinda ko, medyo nawawala yung sanity ko. So, mahalaga sa akin na alam mo yun, na nagtitinda ako, nakagampanan ko pa rin yung role ko sa anak ko. So, nakatulong talaga sa akin doon is yung Otter Live. Kasi sa Otter Live, guys, tutulungan ka talaga niya to send invoice. So, for example, sa live selling namin, usually, tumitingin na lang kami sa Otter Live app. And then, doon sa Otter Live, doon makukuha lahat ng mga comments na papasok sa iyong live selling. Ngayon, hindi mo na kailangang ilista yung pangalan nila one by one. Ia-add mo na lang yung mga nagko-comment ng mine doon sa item mo. So, automatically, kapag in-add mo yon, magkakaroon na din sila ng
invoice na pwede mong isend after the live. So, after the live, hindi ka na rin manually magta-type pa or manually magre-record para sa iyong Excel or whatnot. Meron na, makikita mo na yun per customer doon sa Other Live, na meron na silang list talaga. May list na doon ng mga items na minay nila. Makikita mo na doon lahat ng mga items na minay nila. And then, maglalagay ka na lang sa baba ng mga notes kung ano yung mga, alam mo, mode of payment mo, yung mga courier mo, yung mga usual na sinasend mo sa invoice. Ilalagay mo na lang doon sa notes para once na isend mo yon, diretso na makakarating yun doon sa ating customer. So, sa mga minor. So, ganun na lang siya kabilis, guys. So, sa amin dati, nung nagmamanual kami ng pagsasend ng invoice, it will take like magdamag bago namin matapos yung pagsasend ng invoice. Kasi, ano talaga siya, medyo time consuming talaga siya. Kasi nga, lilista pa namin, tapos one by one, alam mo yon, ititingnan mo kung nag-message sila. Tapos, pag nag-message sila, saka mo pa lang sila masasendan ng invoice. Ang problema doon kapag hindi sila nag-message sa'yo, hindi mo sila mahahanap sa business suite. Ganon kasi sa Facebook. So, sa Other Live, kahit hindi pa sa'yo nagme-message yung iyong minor, makikita mo, pag nakita mo pa rin doon yung comment nila, masasendan mo pa rin sila ng invoice. So, yun yung kagandahan sa Other Live din naman. Kasi kahit na hindi pa nag-message sa'yo yung minor mo. Pero sa Other Live kasi dahil nga na-record na yung kanyang comment, masasendan mo pa rin siya ng invoice niya. So, pag nasendan mo siya ng invoice, then mag-a-appear na yung message doon sa business suite. Yun yung kagandahan sa Other Live. And it really help us talaga na mas ma-maximize pa yung oras namin para gawin yung iba pang mga bagay. So, ako usually, nakakapag-spend time pa ako with my child, ganyan. Kaya, malaking tulong din talaga yung Other Live for us. So, para sa mga gustong mag-FB live selling, I highly recommend na mag-sign up kayo sa Other Live kasi it's for free. Libre nyo lang siya magagamit. Ako guys, libre ko lang din siya nagagamit kaya go lang ako ng go doon. So, yun yung kagandahan sa Other Live. And also, recorded na din talaga lahat. Recorded na lahat ng mga invoices mo. Makikita mo din doon sa app na yon yung iyong mga sales. Kung meron ka mang mga sales, ganyan. And kung meron mang mga cancellations, pwede mo rin siya ma-monitor sa Other Live itself. So, hindi mo na kailangan mag-manual monitoring or magsulat-sulat pa. Ito, kinancel or yung mga manual monitoring. Kasi, through the app, makikita mo na doon kung sino-sino yung mga nag-paid or nabigyan na ng mga invoices. And also, kung sino yung mga customers na na-cancel na talaga. Dahan pa kay Other Live kasi automatic yung pag-calculate nga ng invoice. Kung ilan yung items na na-mine sa'yo ng minor, hindi ka na mag-manual calculation pa kasi automatic naka-calculate na siya ni Other Live. Isasend mo na lang agad yung invoice. So, ganun siya kabilis din talaga. Kaya makaka-save ka talaga ng oras. So, yun lang guys. Sana makatulong tong video na to. And sa mga mompreneurs na gusto din mag-start ng live selling, sana makatulong po ito. And tandaan lang natin na sa business natin, sa sarili nating business, sabi ko nga sa inyo, hawak natin ang oras natin. Pero, hindi ibig sabihin nun na maghahayahain na lang tayo dun sa mga oras na yun. Kasi, ibig sabihin, dahil hawak mo nga yung oras mo, nakadepende sa sipag mo ang kikitain mo. Unlike kapag employee ka, minsan kasi ako naging employee din ako before, so minsan kahit pakapi-kapi ka lang, same pa din yung kikitain mo. Pero kapag may sarili kang business, kapag ikaw yung nag-manage ng sarili mong business, kapag hindi ka masyadong nag-e-effort doon sa business mo, ganun din yung equivalent na kikitain mo. And puhunan natin ang ating mga sarili, ang mga effort natin para mapalago yung ating business. Huwag niyong kakalimutan na mag-sign up sa Other Live para makatulong yan sa inyong FB live selling. And yun lang guys, sana makatulong tong video na to. And if you have any questions, just drop your comments below. Yun lang in this video. Okay, bye!